Magandang umaga mga ka-Agri TV. Nandito po ulit tayo sa taniman ng ampalaya ni Sir Romnick. At yan po ang mapapanood natin dito sa Agrihan Tayo ng Leafy Green. Magandang umaga po Sir Romnick. Magandang umaga mga ka-Agri TV. Ano po ba ang maibabahagi nyo sa ating mga ka-Agri sa pagtatanim ng ampalaya? Paano po ba kayo nag-umpisang magtanim ng ampalaya? Sa pagtatanim ng ampalaya, maipapayo ko lang sa mga magugulay. Katulad ngayon, ang gamit natin ngayon ay grafted ampalaya. Hindi na po ako gumagamit ng buto ng ampalaya, gawa ng ang lupa dito sa amin sa Bulacan ay medyo maselan. Minsan po kadalasan namamatay na po ang ampalaya. Pero yung grafted ampalaya ay matibay sa sakit at saka sa mga uri ng mga insekto. Sir Romnick, napansin ko po dito sa ampalayahan nyo or dito sa taniman ng ampalaya ninyo na may iba't iba kayong crops or tanim. Ano po ba yung role nila kung bakit iba-iba po ang tanim nila? Ito ay tawag dito intercropping. Dalawa yung nakatanim sa isang lupa. Ito namang pipino, hindi naman siya masyadong nakakasagabal sa ampalaya basta pauunahin mo lang yung pipino. Tulad ngayon, yung pipino natin nakaka-9 harvest na. Hindi na siya yung ganong kalaki yung pag-asa na lumago pa sa ibabaw dahil stop na yung pag-aalaga niya. Nandun na tayo sa ampalaya, magpo-focus para yung kabila namang cropping na to ang lumago at siya namang mamunga. Sir Romnick, hindi po ba ito nakakaapekto sa pagpapalaki o pagpapaganda ng bunga ng ampalaya, yung mga nakikita nating iba't ibang tanim? Para sa akin, hindi naman kasi hindi naman talaga totally yung pipino na sumusobra yung lago na pumupuno ng balag. Hindi ka mukha ng ampalaya na talagang kakalat siya. Pwede siguro makakasagabal to kung ang itatanim natin ay sitaw or upo. Pero pagka pipino naman, hindi naman siya nakakasagabal. Ano naman, Sir Romnick, yung mga nakikita nyong problema or nararanasan nyong problema sa pagtatanim ng ampalaya? Pangkaraniwan, pagka ganitong mga tumataas na katulad nito, wala na akong poproblemahin dito dahil nasa ibabaw na. Ang poproblemahin ko niyan, pamumunga. Sa pamumunga naman, ang lagi natin pinoproblema ay pagdating sa bunga, yung fruit fly o yung putakte kung tawagin nila. Sir, ano naman pong nagiging solusyon ninyo doon sa nakikita nyong problema or nararanasan nyong problema sa mga nabanggit nyo? Ano po ba yung ginagamit nyong mga produkto? Pag sa produkto, mag-spray ka lang naman, okay na. Kaya ako, nag-i-spray ako lagi. Ano po ba yung mga ini-spray nyo, sir, sa mga insekto or doon sa nabanggit nyo pong fruit fly? Mga pantaboy lang naman, katulad ng agrocheck. Nagigamit ko din yung agrocheck kasi pag in-spray ko siya, talagang lumilipad lahat ng mga hayop sa ilalim tsaka yung sa bubunga. Bukod sa agrocheck, sir, ano pa po ba yung mga produkto na nakakatulong sa tanim nyong ampalaya? Sa foliar, gumagamit tayo ng foliar, gumagamit din tayo ng pampakapal ng dahon. Makikita mo may mga bakasya na blue dahil gumagamit din tayo ng mga mancoseb na blue. Ano po bang pangalan nung ginagamit yung mancoseb, sir, na blue? Katulad nun sa yung gawa ng betmate, yung harabas. Yan, gumagamit ako niyan, yung harabas na kulay blue pagdating sa ampalaya para kumapal ang dahon. Ano naman po yung mga tips na pwede nyong ibigay sa mga farmers na nagtatanim ng ampalaya at gusto pong magtanim ng ampalaya? Para sa akin, kung bibigyan ko sila ng payo, gayahin nila yung ginagawa ko, yung intercropping, yung dalawa yung nakatanim sa isang pwesto. At kung magtatanim naman sila ng ampalaya, mas gusto ko sanang i-promote sa kanila na wag na silang magbuto, mag-grafted na sila. Sa mga ka-agri natin, maipapayo ko sa inyo, kung kayo man ay maghahanap ng makakatuwang sa bukid, piliin nyo yung produkto na kaya kayong tulungan at kaya kayong pakitain ng maganda. At para sa akin, maraming salamat sa Betmate, sa Leafy Green, na laging katulong ko sa pang-araw-araw na pag-spray sa aking gulayan. Maraming salamat po, Sir Romnick. Napakarami po naming natutunan sa pagtalakay nyo po doon sa iba't ibang klase ng tanim ninyo dito sa area nyo sa San Ildefonso, Bulacan po. Mga ka-agri, magkita-kita pa rin po tayo sa susunod na episodes dito sa Agrihan Tayo ng Leafy Green. Sa Leafy Green, may ginhawa sa pagsasaka.